Magandang araw guys. Meron tayong bagong subukan ngayon. Itong si Roigi Rap 52 OD AC 1300 dual band gigabit daw, sabi dito. Tingnan natin kung maganda nga ba itong AP na ito. Ito siya guys. Andito siya. Mahaba siya guys, mahaba, kaya kumpara doon sa kay EAP or EAP 225 at saka EAP 110, halos magkapares lang yung itsura nila, pero ito ay mahabang bias nito, haba. Ito siya guys. Tingnan natin kung worth it ba to sa presyo na mahal pa naman guys natin. Pwede ba nating i-VLAN ito? Siguro maganda ito sa mga gaming na connections. Ayun, maganda siya. So dito guys, may nakasulat dito. Yung dito, medyo malabo kasi camera ko guys eh. May nakalagay rito na yung kanyang access ay 10.44.77.253. Okay, tingnan natin kung 253 nga ba. Pero usually pagka ganito, yung sa Roigi, babasa ko na yung 253 ay parang sa kanyang wireless connection sa pag-setup. Pero subukan na lang din natin i-access tong nandito guys sa ating computer. Setup natin to. Lipat muna tayo ng screen para dyan. Okay, open natin siya guys dito. 254 nga ba? 10.44.77.254. Ayan, password daw ay admin. Yun, pasok tayo guys. So ito na yun guys, ito na yung configuration page ni Roigi. Tingnan natin kung ano magagawa natin dito. Wala ibang option dito, ito lang dalawa, reduce cover at saka yung startup. Click na natin to. Ito, no address on one port. Wireless repeater, di naman siguro wireless repeater. Maliban na lang kung magsiset up tayo ng wireless repeater. So dito, cancel lang muna natin to. Network name, example daw, hotel. Red box na may lagay ko sa akin. Tapos dito, DHCP static. Siguro dito tayo sa DHCP para mas madali nating ma-open kahit nandun na tayo sa ating mga Mikrotik. Okay, SSID, tawagin natin Red Fox at Roigi. Open lang yung security natin kasi pang AP ang gagawin natin. Tapos yung password natin, lagay nyo yung password nyo dyan. Tapos dito sa country region, syempre Philippines, wag itong China. Nagaw sila eh. Dito tayo, Philippines, yan. Tapos yung time, hanap tayo rito sa baba. Meron bang Manila? Wala eh. Walang Manila. Asia, Taipei, Singapore. Dito lang tayo sa may malapit-lapit. Ay, ito pala, sa taas. Okay, create network tayo guys. Nangyari dyan, delivering configuration. Yan, delivering configuration daw. Activating. Ano ba to?
Okay, ang tagal naman pala guys. Activating daw. Abot ng mga 1 minuto para mag-activate. Tayan lang natin guys kasi bago ito, hindi natin alam kung anong mga kasunod nito. Meron pang lumabas. Oh, no IP address is assigned. Oh, yan. No IP address. PPU failed or DHCP failed. DHCP failed nga kasi wala nga tayong DHCP server gawa ng AP ito. So kailangan natin ng MikroTik o kaya naman ay yung router ninyo kung gusto lang ninyong gawing AP dun sa inyong mga home broadband. So lipat natin yung kanyang LAN port dito sa ating MikroTik. Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay, open natin dito. Lipat ko guys dito sa MikroTik. Tingnan natin kung ano ba. Hindi mo pala ma-access na to guys kasi nga nilipat na natin yung LAN port dito sa ating MikroTik. Dito ko siya nilagay guys dito. Okay. Connect natin. Wrong password daw. Ang password natin dito. Yan. Meron ditong mga nakabilan. Kasi example natin to guys, sa ating mga PPPO payment reminder ng nakaraan. So tingnan natin dito guys sa DHCP server leases. Oh, ayun dito. Nandito na siya guys. Oh, ayan. Yan natin kung makaka-access tayo dyan sa 10.0.0. Ping muna natin 10.0.0.252 252. Ayan, nandyan siya guys. Open natin dito, palitan natin yung natin kanina. Instead na sa 10.4477.254, palitan na natin ng ating ng bagong address niya dito sa 10.0.0.252. Ayun. So, password. Ngayon natin yung nilagay ko kanina. Yan. Makita nyo guys, andito na siya. Kapag doon lang kayo doon magsiset up doon sa static ng computer, yun magiging problema niya. Yun yung So, dito, nakalagay na Redfax at TrueAG. Oh. May mga option dito na online clients. Yan. WLAN. Dito yung Wi-Fi natin. So, dito daw sa Wi-Fi. Tingnan natin ang magagawa ba natin dito. Yung Redfax at TrueAG, yun yung default. Nasa VLAN 1 yan. Ka-default siya. So, kapag halimbawa gumawa tayo ng dito, mayroon akong ditong VLAN 10. Gawa ako rito ng access point na VLAN 10. Mag-a-add lang siguro. Paano ba mag-a-add dito guys? Add guest Wi-Fi, add Wi-Fi. Ito. Dito. Pagin natin siyang VLAN 10 AP. Test. Ito natin test. Gawa natin ng ito 2.4G at 5G plus G. Bali mayroon siyang steering nung automatic steering nung dalawang channel ng 2.4 at saka 5 GHz. So click lang natin tong open guys. Click natin yung open. Diyan lang tayo sa open kasi pang AP lang ito. Ano kaya itong nakalagay expand? Click natin to. Oh, nandito yung mga VLAN. The same VLAN as AP. Other VLAN. Dito siguro natin ilalagay guys. Lagay natin VLAN 10.
Hi, this is ID. This is ID is hidden and must be manually entered. Band steering. Ako natin yung band steering, guys. Or depende sa inyo para ma-isolate nyo yung mga gamers ninyo. Pwede din yung i-off lang din ito. Para sabihan nyo na lang yung mga gamers nyo doon na sa 5 GHz magano. Pagka kasi naka-on yung band steering natin, kung ano yung, halimbawa, itong ginawa natin dito na VLAN test, AP test, bali dalawa yung ating doon, yung VLAN 10 AP test, pwedeng yung mga phone na mayroong capability ng 5 GHz, ay automatic po yun doon na kukonect po. Okay, click na lang natin itong okay. Tingnan natin dito. Andyan na, VLAN 10 AP test. Expand natin. Nandito na yung mga option natin, guys, sa baba. Pwede rin pala dito, katulad nito, kapag nakakollapse ito kasi yung ating default kanina. Yan. Pwede rin pala tayo dito magpunta. So yun na, guys. Ang kadali. So moment of truth, tingnan natin kung may pumapasok nga ba na na device dito sa ating Microtech na naka VLAN 10 dito. Sa ngayon kasi nasa default lang to na tingnan natin kung mayroong papasok siya dito, guys. Ito, meron akong wifi dito. Computer din natin. Ito nakalagay VLAN 10 AP test. Tingnan natin kung papasok sa ating VLAN 10. Yung address natin VLAN 10 ay 10.0.10. Yeah, patignan natin. Tingnan natin kung makakapasok sa VLAN 10. Medyo matagal Sige nga. Yan natin. Nangyari. Nangyari doon. Hindi nakapasok. Nangyari. IP. Yung wireless natin ay hindi nakakakuha ng IP. Paano ba setup nito? Ayun. Ngayon lang siya nakarating. Ito 10.0.10.253. Ulitin natin. IP config. Ayun, guys. Pwede pala Pwede nating siyang VLAN 10. Ngayon disable natin lahat ng mga interface natin na iba para yung ating wireless lang talaga magagana. Tulad nitong si USB at saka itong isa yung aking main i-disable. Paano ba disable? Isa lang. Yan, disable natin. Ito rin, disable din natin para yung VLAN 10 lang talaga ang nandyan. Okay, so tingnan natin, guys, kung anong nangyayari. Open tayo guys ng ng portal 10.0.0.1. Ayun, ito yung portal ni Sir Christopher Samoli, guys. Tapos ayan siya, nandyan siya. Sa ngayon kasi, guys, yung aking meron akong sinet up dito na Nodemco, pero nasa siya sa default na IP range, yung 10.0.0. Pwede naman natin ilipat ito kung gustuhin natin kasi connected tayo dito 10.0.0.254. Tingnan natin kung andyan ba yung ating Nodemco. Ayan, andyan siya. Ito siya, guys. Ayan natin, ito yung Nodemco natin. Sinet up ko dito, guys, sa may
Sinalpa ko dito kay Microtech. Makita nyo guys, ito. Sinalang ko lang dito para gumana lang siya. So yan, bali, so dito tayo, lipat natin yung kanyang access. Ayan, pa-password nito, admin lang siguro. Yan, admin. Lipat natin siya, yung kanyang setting, kasi nakalagay siya sa Windows. Dito siya connected sa ating Microtech. May Microtech natin. Ito. Dito siya connected sa wireless ng Microtech na to. Ano ba itong Microtech na to? RB951 UI. Meron kasi itong wireless guys, kaya din doon ko na lang siya kinonect para sa testing sa interfaces. Ito, nandito. Makita nyo dito na nandito siya sa Windows. Ito yung nakalagay dito guys sa kanyang Wi-Fi SSID. So ilipat natin sa ating Wi-Fi VLAN test, VLAN 10 AP test. Click natin dito para maka-try tayo ng trigger ng insert coin. So ayun, save lang natin guys. Okay, tingnan natin kung papasok dito. Ay, mali siya guys, yung ating setting na sa Microtech IP. Ewan ko kung papasok pa rin yun, hindi ko na change kasi 10 ano pa yun 10.0.254 kasi naka-static kasi yun. Mali. So punta tayo rito guys, punta natin yung ating, para maka-testing tayo, balik tayo rito sa ating Roigi. Ay, voucher muna tayo, hindi na papayag. Admin lang yata nilagay ko. Ayan, tingnan natin 10.0.0252 para ma-access natin yung ating Roigi. Ano ba yan? 10.0.0252. Yan, 252. Ayaw. Ayaw Tingnan natin dito. Ngayon ating i-bind. Try natin bind dito sa temp binding. Yan. Temporary binding natin. So dito tayo. Ayan na siya. Baguhin nung muna natin to guys. Tanggalin natin yung VLAN. Tanggalin na natin. Dito lang tayo. The same as AP muna. Para makabalik yung ating Nodemco. Okay guys. So tingnan natin kung mapiping na natin yung ating, sana ba yan? Mapiping na natin siya. Nakabalik na siya sa ating address. Ping 10.0.0.254. Ayan na, nakabalik na siya guys. Okay, palitan ulit natin. Kailangan na talagang nasa static ng VLAN 10. Ayan, umaba na yata yung video natin guys. Diyan, nakabalik na siya. So static natin siya. Static or pwede rin nating i-DHCP na lang para mas mabilis lang siya. Static kasi siya dito 10.254, so pwede natin siyang i-DHCP. Yan, DHCP dito, lagay natin sa 10.
Save. Tingnan natin dito kung anong binigay sa kanya. Ito mawawalan ng connection dito kasi bibigyan kasi siya ng ibang IP ni Microtech pagpasok niya. Ito siya 250. So nasa siya 250. So ngayon balik tayo sa ating dito. I-change back natin to VLAN 10 yung ating AP na yon na kung saan doon connected yung ating Nodemco. So makikita nyo dito guys sa taas, nandyan pa din siya sa VLAN 10 yung kanyang Wi-Fi SSID. So change back natin dito, expand lang tayo rito sa kanyang tapos VLAN, the same VLAN as AP. Dito tayo sa other VLAN. Okay, VLAN 10. Save lang natin guys. Ayan, tingnan natin dito kung makakakuha uli ng wala yung connection, may bitaw. Tingnan natin kung nandito na. Ayan na siya guys, oh. Nasa 251 siya. Siyempre yung ating dito nandun sa 254. Pwede yun ang ginagawa ng iba, static nila dito sa 251. Pero yung sa akin na puro 254 siya kasi yung aking IP address na 254 ay intended for Nodemco lang yun. That is reserve IP po para hindi maagaw ng iba mga devices. Yun ang isa sa mga magandang paraan para hindi po matutulog yung inyong mga Nodemco. Yung sabi nilang natutulog daw, may mali kasi yun, naagaw ng iba. Kayo ba naman maagawan ng iba, talagang magtatampo kayo. Ganun po yun. So dito guys, dito kukunin ko to yung kanyang MAC address. Tapos dito sa may bindings, yung temporary bindings na nilalagay natin, lagay natin siya sa mag-add tayo kasi yung Roigi natin yan dyan kanina. So dito sa temporary bindings, or dito kasi meron akong pin-repair na dito sa para sa VLAN 10. Lagay natin dito sa ano na to. Tapos ito cut natin, lipat natin sa to address. Okay, yan. Kung makikita nyo dito guys, mapiping na natin si 254. Ping 10.0.10 254. Ayan. Ayaw, packet rejected daw. So ang gagawin dito guys, since ito yung pipindutin lang natin yung RST. Ayan naman, no need na pala, nandyan na pala, kumana na. So change natin para matapos natin yung video natin. Change natin yung configuration dito sa may config.js. Sana ba yon? Ito tayo sa 1pi. Lagay natin dito kay dito lang sa 1pi. Desktop. Sana ba yun? Dami kasi files na dito guys. 1pi. Ito yun, April 11. Okay. Dito naka multi-vendor. Naka multi-vendor. Hindi yata ito tama. Tama pa ito. 1pi. Naka multi-vendor. Tapos 254. Yung pala yan. Kasi naka 254 siya. Ay, gumagana na pala yan guys. Kasi may naka VLAN 10 pala tayo rito. Okay, so dito tingnan natin kung matitrigger na ba natin yung insert coin. Problema nito guys, wala akong coin slot. So hanggang doon lang muna tayo sa matrigger lang natin yung ating coin. Meron kasi ako nilagay kanina ng admin, kung natandaan ninyo. Post ko na lang dito guys.
post. Tapos tingnan natin yung palatandaan natin dito sa Wi-Fi reach kung gumagana. Ayan, pagka lumitaw yan, ibig sabihin connected na yung ating Node MCU. Dito back tayo, insert coin. Ayun na guys, napakahusay. Cancel na lang tayo. Pwede pala talaga guys, maganda. Tsaka maganda itong ano na to, maganda yung AP. Napansin ko lang dito guys sa AP na to parang mainit. Di ko lang sure kung talagang matagal ba itong AP na to, pero siguro malakas ito kasi mahal So yun lang po guys, at maraming salamat, at maraming salamat talaga sa pagsuporta ng ating mga video, at saka yung mga nag-avail ng ating configuration. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po yung aking naging inspirasyon. Yun lang po, at magandang araw sa ating lahat.